Naglabas ang kampo ni Donald Trump ng plano para maiwasan ang digmaan kontra China ukol sa Taiwan sa bagong estratehiya ng pambansang seguridad ng United States. Ayon kay Trump, hindi kailangan makipagdigmaan sa China ukol sa Taiwan dahil maaaring maresolba ito sa ibang paraan. Kung akala mo basta aalis si Trump sa rehiyon, nagkakamali ka. Ayon sa bagong estratehiya, mas kaunti na ang magiging pahayag ng Estados Unidos tungkol sa Taiwan sa publiko at maglalabas sila ng deklarasyon na hindi sinusuportahan ng Estados Unidos ang pagbabago ng status quo sa South China Sea sa kasalukuyan. Sa totoo, nais ni Trump pigilan ang sigalot sa China sa pamamagitan ng malaking pagpapalakas ng United States at mga kaalyado nitong militar sa rehiyon. Inanunsyo ng Estados Unidos na kailangan ng lubusang armasan ang mga kaalyado sa Indo-Pasipiko para hindi na maisip ng China na subukan pa. At kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon dahil mabilis na humahabol ang China sa Estados Unidos pagdating sa lakas militar. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ito sabay-sabay. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video, mag-komento sa ibaba, at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News gamit ang link sa description. Doon kami naglalathala ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kamakailan, inilabas ng administrasyon ni Donald Trump ang bagong estratehiya ng pambansang seguridad ng Estados Unidos. Nakatanggap na ito ng matinding batikos dahil sa halos idineklara ni Trump na kalaban ang Europa, nangangakong tuturuan muli ang mga Europeo at nagmumungkahi na makipagkaibigan ang lahat sa mga Ruso para magkaroon ng katatagan sa Eurasia. Pagdating naman sa China, dito, naging sobrang maingat si Trump sa kanyang mga pahayag. Ipinapakita ng mga iyon kung paano gustong pigilan ni Trump at ng grupo niya ang digmaan sa Taiwan. Ayon sa nakasaad sa estratehiya ng pambansang seguridad ng Estados Unidos, layunin ni Pangulong Donald Trump na pigilan ang sigalot laban sa China dahil sa Taiwan at South China Sea sa pamamagitan ng pagpapalakas ng puwersang militar ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado. Sa ganitong paraan, inilatag ng administrasyon ni Trump ang kanilang pamamaraan sa isa sa pinakasensitibong isyu ng diplomasya sa buong mundo. Sa opisyal na dokumento, ito ay konektado sa isa pang mahalagang dokumento na hindi lantad na tinatalakay, ang estratehiya ng pambansang depensa. Ang ganitong posisyon ni Trump ay lumitaw kasabay ng pagtaas ng presyo ng Beijing sa demokratikong pinamumunuang Taiwan at Japan. Ngayong linggo, nagpadala sila ng mga barko sa karagatan ng Silangang Asya na naging pinakamalaking pagpapakita ng lakas sa dagat sa kasalukuyan. Ipapaliwanag ko dito kung ano ang ibig sabihin nito. Noong Disyembre, 5 hayagang naglabas ng pahayag ang Taiwan at Hapon na nagpadala ang China ng napakaraming barko sa karagatan ng Silangang Asya na nagpapadala ng mensahe una sa lahat sa Tokyo. Isang araw bago nito, nagpadala ang China ng mga barko sa karagatan ng Silangang Asya. Totoo, napakaraming mga barko ng militar at ng Coast Guard. Dumating sa mahigit 100 ang bilang nila, ibig sabihin, mahigit 100 barko ng militar sa rehiyon. Ang lahat ng barkong ito ay pansamantalang nakatutok sa Hapon at Taiwan, ayon kay Karen Kuo, tagapagsalita ng Pangulo ng Taiwan. Hindi lang sa Taiwan Strait ang aktibidad ng China, kundi pati sa Yellow Sea, malapit sa Senkaku Islands, East China Sea, South China Sea, at kanlurang Pacific Ocean. Sa Tokyo, sinabi ni Ministro ng Depensa Shinjiro Kiyotsumi na minomonitor ng Japan ang kilos ng militar ng China. CP, pinalalawak at pinaiigting ng China ang kanilang aktibidad militar sa mga lugar na malapit sa Japan. At patuloy kaming nagsusumikap na mangalap at magsuri ng impormasyon at binibigyang pansin namin ang galaw ng mga militar ng China. Nais ko ring banggitin na tumataas ang aktibidad kasabay ng krisis sa diplomasya ng China at Hapon. Matapos ipahayag ng bagong punong ministro ng Hapon na si Shinya Takaichi noong nakaraang buwan na, kahit ang isang hypothetical na pag-atake ng China sa demokratikong pinamumunuang Taiwan ay maaaring magdulot ng tugon militar mula sa panig ng Tokyo. Sa madaling salita, sinabi ng Hapon na handa silang ipagtanggol ang Taiwan, pati na rin ang Taiwan mismo. Naglalaan sila ng karagdagang $40 bilyong para sa depensa sa susunod na taon upang labanan ang China. Magkaibigan na sina Trump at bagong punong ministro ng Hapon na si Takaichi at hayagang inihahayag ng Hapon ang pagiging makapangyarihang militar nila ngayon.
Sabi nila, hindi na tayo pasipista, mag-aarmas na tayong lahat. Sa huli, nakasulat sa estratehiya ni Trump ang CP na ang pagpigil sa sigalot dahil sa Taiwan sa abot ng makakaya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng lakas militar ay pangunahing layunin. Gusto kong banggitin na hindi lang itinuturing ng China ang Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nila, kundi may malawak din silang regional na pag-aangkin, kabilang ang halos buong South China Sea na kinokontra ng maraming mas maliliit nilang kapitbahay na kaalyado ng Estados Unidos. Walang opisyal na diplomatikong relasyon ang Estados Unidos sa Taiwan, pero ang Washington ay pangunahing internasyonal na taga-suporta ng isla at ayon sa batas, obligado silang magbigay ng mga paraan para sa sariling depensa ng Taiwan. Matagal nang sanhi ng inis sa relasyon ng Estados Unidos at China ang isyong ito. Pero ngayon, sinabi ni Trump na pinananatili natin ang kasalukuyang status quo. Sa bagong estratehiya ng seguridad ng Estados Unidos, 8 beses nabanggit ang Taiwan sa 3 talata at nagkakaroon ng konklusyon na ayon sa CP, karapat-dapat lang nabigyang pansin ang Taiwan dahil sa estratehikong lokasyon nito sa mayamang kalakalan at katubigan at sa pagiging dominante nito sa paggawa ng mga semikonduktor. Magtatayo tayo ng sandatahang lakas na kayang pigilan ang agresyon saan man sa mga isla mula Japan hanggang Timog Silangang Asya. Ngunit hindi kayang mag-isa ng sandatahang lakas ng Amerika ito at hindi rin dapat ayon sa estratehiya. Dapat dagdagan ng mga kaalyado ang pagsisikap, gastos at aksyon para sa kolektibong depensa. Palalakasin nito ang kakayahan ng Amerika at mga kaalyado na hadlangan ang anumang tangkang sakupin o pahinain ang depensa ng Taiwan. Sa madaling salita, inuulit lang ni Trump sa mga bansa sa rehiyon ang mensaheng sinasabi niya sa mga NATO na bansa sa Europa. Ang inyong seguridad ay responsibilidad ninyo, siyempre tutulong ang Amerika, pero dapat umasa kayo sa sarili ninyong lakas. At sa totoo lang, ang Hapon ang unang nakaramdam ng ganitong pananaw at handang palawakin ang kanilang puwersang militar. Pero siyempre, may mga lehitimong pag-aalala sa rehiyon. Ang hilig ni Trump sa paggawa ng mga kasunduan at ang hangarin niyang mapalapit kay tagapangulong Xi Jinping ng China ay nagdulot ng pangamba sa rehiyon tungkol sa posibleng paghina ng suporta ng Amerika sa Taiwan at mga kaalyado sa rehiyon. Mula Tokyo hanggang Maynila, plano ni Trump bumisita sa Beijing sa Abril para talakayin kay Xi Jinping ang pagpapalawig ng tigil putukan sa digmaang pangkalakalan. At dito, parang medyo kinokontra ni Trump ang sarili niya, gaya ng sinabi ko na. Kamakailan, sinabi ni punong ministro ng Japan na si Sanae Tokaiti na ipagtatanggol ng Japan ang Taiwan kung aatakihin ito ng China. Sabi ni Trump, palalakasin natin ang presensya natin at ng mga kaalyado. At siyempre, binatikos ng Beijing ang pahayag ni Tokaiti. At tumawag pa sila sa mga Amerikano at sinabing, pakinggan nyo, impluensyahan nyo naman ang Japan. Bakit nila ginagawa ang mga ganitong bagay? At pagkatapos nito, personal na hiniling ni Trump kay Tokaiti na huwag nang magsalita ng ganoon tungkol sa China. Inaprubahan ni Trump ang pagbebenta sa Taiwan ng mga fighter jet at pyesa ng eroplano na nagkakahalaga ng 330 milyon. Tinanggap ng Taiwan ang 2 hakbang na ito bilang palatandaan ng suporta. Pinilit din ni Trump ang Japan at South Korea, mga pangunahing kaalyado, na dagdagan ang kanilang gastos sa depensa. Ginagawa nila ito, kaya mahirap masabi kung handa ba talaga si Trump ipagtanggol ang Taiwan o puro salita lang ito. Pero ang sigurado, may ideya si Trump na dapat ang maraming bansa sa iba't ibang rehiyon ay magpasa ng mas malaking responsibilidad para sa sarili nilang seguridad. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell, at i-like ang episode. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.